Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako muli si Legendary B. Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like and share to get latest Islamic teachings and lectures. May isang nagkomento sa ating video. Binanggit niya ang Matthew chapter 5 verse 44. Love your enemies and pray for those who persecute you. Pagkatapos ay inihambing niya ito sa surah Muhammad chapter 47 verse 4 upang ipakita na ang Islam ay tila relihiyon ng dahas. Ngunit may dalawang mahalagang tanong. Una, ano ang konteksto ng mga talata? Ikalawa, na sino ba talaga ang tunay na kaaway ng tao? Pag-usapan natin ito ng malinaw at patas. Bahagi 1, ang tunay na kaaway sa Islam. Sa Islam, malinaw na ang tunay na kaaway ng sangkatauhan ay si Shaitan. Surah Fatir chapter 35 verse 6. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Katotohanan, si Shaitan ay inyong kaaway, kaya ituring ninyo siyang kaaway. Indeed, Shaitan is an enemy to you, so take him as an enemy. Ibig sabihin, hindi siya minamahal. Hindi siya kinakaibigan. Siya ay nilalabanan sa pamamagitan ng pananampalataya at mabubuting gawa. Ngunit pansinin ang talatang Love Your Enemies sa Biblia ay tumutukoy kay Shaitan, kaya naman mahal nila si Shaitan dahil sa salitang Love Your Enemy, astaghfirullah. Sa Islam may pagkakaiba ang kaaway na tao at ang espiritual na kaaway na si Shaitan. Ang tao ay maaaring magkamali, maaaring magbago. Si Shaitan ay sadyang rebelde laban kay Allah, kaya hindi natin minamahal si Shaitan. Ngunit maaari tayong magpakita ng awa sa taong nagkamali. Bahagi 2, konteksto ng surah Muhammad chapter 47 verse 4. Ngayon naman, pag-usapan natin ang talatang madalas gamitin laban sa Islam. Surah Muhammad chapter 47 verse 4. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها. Kapag nakatagpo ninyo sa labanan ng mga nakikipaglaban sa inyo, makipaglaban hanggang matapos ang digmaan. Pagkatapos nito, maaari silang palayain ng may kabutihan o sa pamamagitan ng kasunduan hanggang matapos ang digmaan. When you meet those in battle, engage them until the fighting ends. Then either release them graciously or through ransom until the war lays down its burden. Napakahalaga ng salitang in battle. Ito ay konteksto ng aktwal na digmaan. Hindi ito utos laban sa sibilyan, hindi ito laban sa inosente, at mas malinaw pa, Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 190. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Lumaban sa landas ni Allah, laban sa mga lumalaban sa inyo, ngunit huwag lumampas sa hangganan. Hindi minamahal ni Allah ang mga lumalabag. Fight in the way of Allah those who fight you but do not transgress. Indeed, Allah does not love the transgressors. Depensa, may limitasyon, may moral boundaries. Bahagi 3, may mga digmaan din sa Biblia. Upang maging patas, tingnan din natin ang lumang tipan. Sa 1 Samuel chapter 15 verse 3, may tala ng isang makasaysayang digmaan laban sa Amalek. Sa Deuteronomy chapter 20 verse 16 hanggang 17, may tala rin ng mga utos sa sinaunang digmaan. Ngunit hindi natin sinasabi na ang Kristyanismo ay relihiyon ng karahasan dahil dito. Bakit? Dahil may konteksto, may kasaysayan, may particular na panahon. At ganun din ang Quran, hindi patas ang pagkuha ng isang talata at gawing representasyon ng buong relihiyon. Bahagi 4, ang tunay na ugat ng Love Your Enemy. Kapag sinabi sa Biblia na mahalin ang kaaway, ang diwa nito ay huwag gumanti ng personal na paghihiganti. At sa Islam meron ding ganitong prinsipyo. Surah Fussilat chapter 41 verse 34. Idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim. Itaboy ang masama sa pamamagitan ng mas mabuti at ang dating kaaway ay maaring maging malapit na kaibigan. Repel evil with what is better, and the one who is your enemy may become a close friend. Ibig sabihin, sa personal na alitan, piliin ang kabutihan. Ngunit kapag may digmaan at may pag-atake, may karapatan sa depensa. Mensahe sa basher. Sa kapatid nating nagkomento, hindi kita kinakalaban, hindi kita hinahamak. Ang nais ko lamang ay patas na pag-unawa. Kung sasabihin natin ang Kristyanismo ay relihiyon ng pag-ibig, dahil sa isang talata, dapat din nating kilalanin na ang Islam ay may mga talata ng awa at kabutihan. At kung huhusgahan natin ang Islam sa mga talatang digmaan, dapat din nating tingnan ang konteksto ng Biblia. Ang tunay na kaaway ng tao ay hindi ang kapwa niya tao. Ang tunay na kaaway ay si Shaitan, ang naguudyok ng galit,
pagkakahati-hati at maling pagkaunawa. Paalala sa mga Muslim, Surah Al-Furqan chapter 25 verse 63. Wa ibadu ar-Rahman, alladhina yamshuna ala al-ardi, hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Ang mga lingkod ng pinakamaawain ay yaong naglalakad ng may pagpapakumbaba at kapag ang mangmang ay nagsalita ng masakit, sila ay tumutugon ng kapayapaan. The servants of the Most Merciful walk humbly upon the earth, and when the ignorant address them harshly, they respond with peace. Ito ang tunay na lakas. Kung may natutunan kayo sa video na ito, ilagay sa comment section. Hindi tayo narito upang maghasik ng galit. Narito tayo upang magpaliwanag. Dahil ang katotohanan ay hindi natatakot sa konteksto, ako muli si Legendary B. Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like and share to get latest Islamic teachings and lectures. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.